Topic po natin ngayon para sa kalalakihan, pati mga misis, very important to, prostate cancer ng mga lalaki. Okay? May connection ba yung pagtatalik o kulang sa talik sa pagkakaroon ng prostate cancer sa lalaki? I'm sure interested yung mga lalaki makinig at mga misis. Pag sa lalaki, ang delikado, prostate cancer. Pag sa babae, breast cancer. Diba? Kasi, so pag prostate cancer, ito isa sa pinaka-common na cancer sa lalaki. Pagdating ng age 50 years old ng mga lalaki, mapapansin niyo yung mga lalaki, medyo may sintomas na sa pag-ihi, hirap na umihi, nagkakaroon na ng BPH o lumalaki na yung prostate ng lalaki. At pag tumatanda yung lalaki, tumataas yung risk for prostate cancer. Ito isa sa kinakatakutan nating mga lalaki. Ngayon, ano yung pag-aaral sa dami ng sex or ejaculation ng lalaki sa pagkakaroon ng prostate cancer? Merong isang pag-aaral. Akong ituturo sa inyo, ito lagi kino-quote. Pero itong pag-aaral, hindi naman definite. Hindi pa naman to 100%. Pero kailangan makinig tayo. Ano itong pag-aaral? This is a 2016 medical study, Harvard School of Public Health. Finalo up nila dito sa Harvard School of Public Health ang 32,000 na kalalakihan. For 18 years, finalo up nila. Tinanong nila gaano kayo kadalas magtalik o gaano ka madalas mag-ejaculate, maglabas ng semilya. Yung mga lalaking 20 times in a month o parang every other day may pagtatalik, nakita nila 20% lower risk of prostate cancer kumpara doon sa bihira lang, sa mga once a week. So, ano ibig sabihin nito? Yung mga madalas magtalik, mas nakakababa ba talaga ng prostate cancer? 20%, medyo malaki to. Tapos, kung yun ang lumabas sa pag-aaral, ano naman yung theory? Diba? Kailangan may, ibig sabihin, kailangan may explanation din. Eh. Ganyan kami mga doktor. Tingnan yung study, ano resulta, tapos intindihin, meron bang paliwanag? Bakit bababa ang prostate cancer ng taong mas madalas magtalik? Baka yung STD, mas dadami ang sexually transmitted disease, pero bakit yung prostate cancer bababa? Ang explanation is, posible na merong cancer-causing substance ang semilya ng lalaki, baka nag-iipon sa prostate yung mga cancer-causing substance. Kaya pag mas madalas nalalabas itong semilya, mas nababawasan yung risk for prostate cancer. Yun ang theory. Okay? Ngayon, alam ko, tanong ng kalalakihan, pareho ba yung pagtatalik o yung sariling sikap basta nag-ejaculate yung lalaki? Kasama dito yung wet dreams. Ibig sabihin, natutulog tapos nalabasan yung lalaki. Actually, same effect lahat. Pare-pareho yun. Basta nalabas yung semilya ng mas madalas, ayon dito lang sa isang pag-aaral. Isa pa lang naman to, sinabi ko, hindi 100%. So, na parehong effect, baka makakababa ng prostate cancer. Pero bukod dito, ganyan kasi ang medical studies, wala talaga 100% sure. Ang nakakataka din sa akin, meron din isang pag-aaral, very interesting, sa mga Catholic priest. Yung mga Catholic priest na celibate, ibig sabihin na walang asawa, finalo up nila kung magkakaroon din ba ng cancer o prostate cancer. Ang resulta, ano ini-expect ninyo? Ang resulta, pareho lang ang risk nila for prostate cancer. Hindi tumaas ang risk nila. Actually, parang medyo mababa pa nga. So, magtataka tayo. So, bakit contradictory ang dalawang pag-aaral? Anyway, kanya-kanyang explanation. Pero, sa tingin ko, may sense naman to. So, sa mga may partner, siguro mas maganda nga sa lalaki na mas madalas. Ano pa ibang mga risk factors sa lalaki na mapagkakaroon ng prostate cancer? Dami kasi nagkaka-prostate cancer. Number 1, sa lalaki, aging, tumatanda, family history, may lahi ng cancer, western diet, puro karne. Puro karne, puro beef, puro pork, nakakataas ng prostate cancer risk. Yung sunog, yung matataba, o kaya yung mga nega, sigarilyo, nakakataas ng prostate cancer risk. Ano naman yung nakakatulong para makaiwas sa prostate cancer? Anong gagawin natin? May gulay na maganda. Siyempre, gulay, prutas. Pero ang pinakamagandang gulay para iwas prostate cancer is broccoli and cauliflower.
broccoli and cauliflower, meron siyang sulforaphane. Ito isang chemical na nagpapababa ng cancer risk. Other good points para iwas tayo sa cancer, green tea, may anti-cancer. Soya milk, pwede rin. Exercise, more exercise, mas maganda. Siguro mas naalog yung katawan. Stop smoking, vitamin D, exposure sa araw or vitamin D supplement. May tulong din iwas sa prostate cancer. Sa maaanghang, iwas din tayo. Yung mga spicy, sili, irritating Nakaka-irritate din ng prostate tsaka almoranas. At yun na nga yung ayon nga sa pag-aaral, mas maraming sex, parang mas may tulong makabawas ng prostate cancer. Pero hindi pa definite pero ito kasi yung pinakamalaking pag-aaral na meron tayo. And ito pa, paano naman yung gamot? Ano naman yung gamot para sa enlarged prostate? Alam to ng mga kalalakihan, yung benign prostatic hypertrophy. Pag kayo lalaki, edad 50 above, pumunta kayo sa doktor, urologist, hirap umihi, masakit umihi, sa ultrasound malaki ang prostate, parang dribbling na, hindi na lumalabas yung ihi, hindi na malakas yung tapon ng ihi, bibigyan kayo ng doktor nitong gamot. Dutasteride, ito yung mga Avodart o Duodart, or finasteride. Dutasteride or finasteride, ito yung pampaliit ng prostate. So, kung malaki prostate nyo, parang tayo, 50 and above, wala tayong choice, iinom tayo nitong dutasteride or finasteride para lumiit yung prostate. Ano naman ang pros and cons nitong gamot? Pag uminom ka nito, ang very good dito, hindi ka mababawasan tsansang maoperahan. Mga lalaki, mas hindi kayo maoperahan sa prostate pag umiinom nitong dutasteride and finasteride sa malaking prostate. Ano naman connection niya sa prostate cancer? Ito yung issue. Ang issue dito, may pag-aaral nagsasabi na umiinom ng dutasteride, finasteride, bababa yung prostate cancer risk by 25%. So, good. Kaya lang, may isang pag-aaral nagsasabi, oo nga, mababa risk mo for prostate cancer, pero kung tatamaan naman tayo ng prostate cancer, tayong umiinom ng dutasteride, finasteride, Avodart, Duodart, ay aggressive yung prostate cancer. So kung hindi ka tatamaan, di maganda. Pero pag tatamaan ka ng prostate, sabi nila pag umiinom nitong gamot, baka mas aggressive, mas malala. Pero sa akin kasi hindi ko na masyado iniisip para sa inyo yung pros and cons kasi wala tayong choice. Kung talagang malaki prostate nyo, baka maoperahan pa, baka magbara pa yan, hindi ka makaihi, biglang magbara, ma-heart attack ka pa, hindi makaihi. Wala tayong choice, iinom ka nitong pampaliit ng prostate. Tapos yung prostate cancer risk, mag-ingat na lang tayo. Less fat, more vegetable, more fruits, green tea, soy, exercise, vitamin D, at siguro more sex ayon dito sa pag-aaral. Sana po nakatulong tong video. Share natin sa mga kalalakihan. Ito yung mga bagong pag-aaral para alam natin yung pag-iingat. Lalo na sa lalaking 30, 40, 50 above. And isa pa pala, itong prostate cancer study, hindi to ginawa sa matanda. Ginawa to sa bata. Mula 20 years old pataas, inaral nila to. 20, 30, 40, 50 years old, inaral nila yung connection ng prostate cancer at pagtatalik. Sana po natuto kayo dito sa video na